Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, pagkakaisa ng damdamin hangarin, alyansang pinagtibay ng pangarap at adhikain, sinubok ngunit nanatili. Kagayem ken kakabsat na imbag nga malemyo amin. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive
na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong tiket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na itong lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na,
Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin: Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, 2 ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% Waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China?
Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagseserbisyo publiko, at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Kaya sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, Nako, wala na. Durog na durog dito sa speech na ito ni PBBM, sila Digong, sila Kibuloy, at ang lahat ng kumakandidatong senador under the PDP. Naku po, grabe yung pinakawalan ni PBBM na yan, na mga salita. Parang ano yun, parang Armalite ang naging bibig ni PBBM. Akala ko ba kuting? Akala ko ba weak president? Akala ko ba hindi marunong maging presidente? Itong sinasabi patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabait lang talaga si PBBM. Nagkamali kayo ng hinamon at ng kinalaban. Lalong-lalo na kayong mga DDEBs na mga kumakandidato ngayon. At isa pa, sama na natin dyan, itong sila Vic Rodriguez, at ang ilan pang mga senatoriables na kumakandidato under dito sa hakbang ng mautog, dito sa PDP, at sa lahat po, yung iba pa, meron pang ibang mga kandidato sa pagkasenador na mga independent. Nako, nagkamali kayo ng sinamahang grupo. Isang malaking pagkakamali yung pagkandidato nyo under the Duterte lineup or under the Duterte legacy. Yung iba, pinagmamalaki nila, Duterte sila, kaya sila kumakandidato. Naku po, isang malaking pagkakamali. Kasi si PBBM ang mas matapang at mas may paninindigan sa lahat ng mga presidente ngayon. Yung mga dating presidente, hindi ako napabilib Pero dito ngayon kay PBBM, pinakita niya kung sino talaga ang matapang, matalino, at talagang merong malasakit sa ating mga kababayan. Bakit? Ayan, ino-offer niya itong mga sinasabi nga po niyang mga pinakamagagaling. Ako, aminado ko, hindi lahat ng nasa lineup ni PBBM ay baka iboto ko. Pero merong iba dyan, 50-50 tayo. At merong ibang naman dyan, napapaisip tayo. Ngayon, ito, nakita ko, tinaas ni Amy Marcos
ang kamay ng ating, Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung ano ang, ano, ano yung senyas na 'yan o ano ang ibig sabihin ng ginawa na 'yan ni, Senator Amy. Pero para sa akin isang magandang senyales ito na ang dalawang magkapatid po, blood is thicker than water talaga. 'Yan lang ang masasabi ko. So, hindi ko alam kung iboboto ko si Amy Marcos pagkatapos nitong, mga, ah sitwasyon na ito o na napanood natin, pero 'di ba, mahaba pa naman ang tatakbuhin ng kampanyahan. So, tayo po ay, mag-oobserba pa din at, wala pa naman tayong final lineup na nabubuo, 'di ba? Meron tayong ibang mga napipili at, mga napupusuan pero 'di ba, hindi pa naman na dumarating o malayo pa ang, halalan. So, marami pa po tayong panahon para makapamili ng 12 senador na sa tingin natin ay makakatulong kay PBBM at hindi po magiging sakit ng ulo ng mga Pilipino at hindi po magiging tuta ni Digong at ni Sara Duterte. Napakasakit nun yung sinabi ni PBBM na yun. Sakristan ng mga sakristan ng mga nagwawalang hiya sa ating mga kabataan at ating mga kababaihan. Bulaang propeta, sus Mariusep, direct to the point talaga, 'di ba? Talagang nirekta niya si Kibulok. Ah, Grabe talaga si PBBM. Alam niyo nung napanood ko 'to, kasi maghapon akong tulog, maghapon ako nagpahinga, eh. Aba, anak ng teteng nung napanood ko kanina paggising ko, ang tindi pala kako nitong, speech ni PBBM. Ano sila, talagang, ginawang ano, ginawang alam mo yung parang nilamukos na diaryong pamuna sa puwet, nilamukos na gano'n talaga yung mga pagmumukha nitong mga Dutertides na 'to, mga dutae senatorial, lineup, mga Otso Diretso, 'no? Sila ang mga bagong Otso Diretso, ako naniniwala ako diyan, Otso Diretso 'yan. Lalo dito kay ano, kay, Marcobeta na talaga namang, inaayawan ng mga Pilipino at talaga kumbaga etong si Marcobeta ano 'to, kumbaga hindi na talaga gugustuhin ng mga Pilipino, hindi talaga 'to iboboto na. Kasi paano mo iboboto ang isang, kumakandidatong senador na kumakampi sa mga Chekwa at pinabubulaanan niya na walang West Philippine Sea. 'Di ba kumbaga, pinagdidiinan niya walang West Philippine Sea. Hindi niya mabanggit ang West Philippine Sea at ang tawag niya sa karagatan natin ay South China Sea. 'Di ba, alam niyo magagamit pa 'tong propaganda ng mga Chekwa laban sa atin at sasabihin ng mga Chekwa, "O tignan ninyo, kapwa nila Pilipinong mambabatas ang nagsasabing walang West Philippine Sea at ang tawag talaga sa karagatan na 'yan ay South China Sea." 'Di ba? Sus Mariosep. Tapos yung sinabi ni PBBM na yung ibang mga kandidato, nag-deliver lang ng suka, nabigyan na ng COC. Sus Mariosep, talagang nakakahiya yun. Alam niyo kung sino yung mga tingin kong, parang nag-deliver lang ng suka, tapos nabigyan na ng COC para kumandidatong senador? Si Jimmy Bondoc. Mangmang na mangmang sa usaping pogo. Nalamon ang utak ng solid Duterte niya na instance. Kumbaga yung 'pag talaga Duterte ka o Dutae ka o DDEBs ka, bobo ka, tanga ka, 'no, kahit na abogado ka. 'Di ba? Sipe, Salvador, Philip Salvador. 'Di ba? Mukhang pinabili lang 'to na suka ng nanay niya tapos, nag-apply na ng COC. Tukmol na tukmol. Bugok na bugok 'pag nakita mo siya. Tukmol na tukmol. Sabi niya, "Wala pong magnanakaw na Duterte." Anak ng teteng. Sino si Chippy McDonald na binigyan ng pera? Kung walang magnanakaw na Duterte, bakit hindi maipakita ni Digong at ni Sara ang kanilang mga bangko, ang kanilang mga bank accounts? Bakit gumawa ng, bank secrecy law etong si Digong? Kung for transparency talaga 'yan.
Itong si Philip Salvador masyadong mataas ang pangarap nitong tukmol na 'to, eh, 'no? Alam niyo isa pa diyan na, malabo ko na ring iboto, si Willie Ong. Baka hindi ko suportahan si Willie Ong kasi baka ano, eh, maging tuta ni Digong 'yan, eh. Tapos itong si Willie Revillame, hindi siya kasama sa lineup, eh, ng PDP pero 'di ba nag-ano siya, naging, independent siya. Kasi kaya niya namang maging independent talaga dahil pera ang pinag-uusapan diyan, eh. 'Pag ikaw kakandidato kang senador, 500 million to 1 billion ang budget mo dapat sa pagkandidato. So, tingin ko meron niyan si Willie Revillame, kayang-kaya niyang, kumandidato at, maging, independent. Pero kapag nanalo kasi 'to, baka maging tuta lang din 'to ni, Digong dahil sinabi niya sa isang, kanilang, programa ng Hakbang ng Mautog na dun siya nagproklama ng pagkandidato niyang senador at sinabi niya na si Digong ang isa sa mga nag-impluwensya sa kanya para maging kandidato sa pagkasenador. So, medyo delikado tayo diyan kay Willie Revillame, 'di ba? Kaya alam niyo po, ano tayo, hindi tayo nagkamali ng pagsuporta sa ating, administrasyon ngayon. Hindi tayo nagkamali na ang ating, Pangulong Bongbong Marcos ay dapat nating pagkatiwalaan, kasi tama yung, ating, kumbaga, pinagtatanggol na presidente. Hindi ako nagsisisi na ako po ay, nag-vlog ng patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon kasi nga po nakikita natin, kay PBBM ang isang mabuting leader. Nakikita natin kay PBBM ang malasakit sa mga Pilipino at ang pagmamahal sa bayan, at ang pagiging matapang nito na nasa tamang lugar. Nasa tama yung tapang ni PBBM, hindi katulad nung tapang ni Digong, puro bunganga, puro ano lang salita, puro for press release, puro pasikat, 'di ba? Pero wala, duwag, duwag na duwag. Kaya sabi ko nga, naku, matindi ang, magiging, kalalabasan nitong ating, eleksyon 2025 kasi po etong ating, Pangulong, Bongbong Marcos ay, plano po talaga na i-12-0 ang darating na halalan at all-out support sa ating mga kandidato sa kanyang, Senate slate. Yung 8 diretso ng, dati na ginawa ni Digong doon sa ano, sa mga liberal, mangyayari ngayon sa PDP. For the second time around, magkakaroon ng 8 diretso sa kubeta. Si Marco Cubeta, si Ipe Salvador, si Jimmy Bondoc, si Bato, si Bongo, at ang lahat pa po ng mga kumakandidato under, the Duterte. Yung mga sumusuporta kay Duterte na kumakandidato, lahat kayo diretso sa kubeta, diretso sa inidoro, hindi kayo mananalo, wala kayong magiging puwang sa mga balota ng mga Pilipino. Makakakuha man kayo ng mga boto pero hindi nyo kayang ipanalo. Yan ang tandaan nyo. Matatalino na ngayon ang mga botante, matatalino na mga Pilipino at alam na nila kung sino talaga ang nagmamahal sa bayan. Hindi yung nagmamahal sa bulaang propeta at nagmamahal sa napakawalang hiya na ex-president. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.